Ben Tulfo and Tuta Soto, name in alleged cash delivery. Nakakahanga. Kasi sabi ni Tuta Soto, anong kaso kung tumanggap siya ng pera? Bilib talaga ako dito sa professor ng One Ball University. 'Di ba? Klaro? Anong masama kung tumanggap siya ng pera? Hindi kasi nagbabasa to ng mga alituntunin at batas. Na kung ikaw ay tatanggap rin man lang ng pera na galing sa kaban ng bayan at ito ay isang sistema na klarong korupsyon at pagnanakaw, you are also liable sa batas. Ikaw din po ay mananagot sa batas. Kung ikaw man ay tumanggap dahil ang perang tinanggap mo ay hindi personal money, kundi yan ay galing sa buwis at sa kaban ng bayan. Hindi ko alam sa'yo, Pepsi Paloma, kung ano ang setup mo. Bale mo sa darating na panahon, ma-open yung kaso ng Pepsi Paloma dahil sa kamanyakan mo rin. Di ba? May mga alleged sa girls activity ka rin. Tulfo, huwag naman masyadong matapang. Pati ang kapatid namin sa iglesia ng kadante, sasaktan mo. Parang hindi namin alam na humingi kayo ng kapahintulutan upang manalo mismo sa iglesia. Hindi lang namin alam kung ano ang setup ninyo, kung ano ang gusto ninyong malaman, kung ano ang gusto ninyong ipaiwatig sa kakapalan ng inyong mukha. Kung hindi lang masama magmura, murahin ko kayong dalawa eh. Putang ina nyong dalawa eh. Sa totoo lang, wala kayong nagawa sa taong bayan. Wala kayong nagawa sa gobyernong ito. Maging sa mga OFW, wala kayong nagawa o naitulong man lang. Kundi sa bandang uli malaman namin, name in alleged cash delivery. Hindi lang namin alam kung papaano ninyo tinatanggap at ginagawa ang bagay na pagkatapos kayong pagkatiwalaan ng taong bayan. Ang taong bayan mismong nagtiwala sa inyo. Wag lang nga pala, correction, wag lang kay Tuta Soto kasi ang bumoto rito si Comelec Garcia. Dito enjoyable. Okay ka ba dyan? Mula apari hanggang hulo. Sayang, bumabalik lahat sa inyo ang inyong ginawa. Naknangkakang naman eh. Keremo na lang eh. Sa artistang si Remon para namang hindi namin tambad na putang ina, galing ka pa sa US Army, putang ina ka. Wala ka rin natutunan. Dito ka na nga lang nagtago dahil sasampahan ka ng kaso allegedly, tapos ganyan pang ginawa mo, tinarantado mo pa ang taong bayan. Ay, harinawa ay maipatupad na ang kamatayan sa mga kurap at magnanakaw. Dahil sa totoo lang, isa ako sa hihingi ng kapahintulutan. Kasasama sa babaril sa inyo sa firing squad. Grabe kayo. Hindi man lang kayo kinilabutan
Ha? Hindi man lang kayo kinilabutan. Putang ina, hindi man lang kayo kinilabutan. Bagkos, inyo pa itong nilihim sa taong bayan. Talagang ang Diyos ay may kapalaran. Sa bagong literato, lahat bago na. Sa bagong literato, pagbabayarin namin kayo. Dahil hindi po kami papayag na hindi po maipatupad ang kamatayan sa mga kurap at magnanakaw. Gagawa po kami ng campaign from Luzon, Visaya at Mindanao for a national campaign for signature para po sa death penalty sa inyo. Ngayon pa lang, pinaaabot na namin sa inyo ang pakikiramay. Pakikiramay dahil pinatay ninyo ang aming karapatan. Isa kayo ngayon sa mga instrumento ng laganap na kasinungalingan at katarantaduhan dito sa administrasyon ni Dupe. Instead na kayo ang magtuwid sa kamalian, lalo nyo pa itong binabaluktot. Kasi sabi mo nga, Erwin Tulfo, to please the people, sometimes you have bent the law. Marami kayong kakaharapin na kaso sa Korte Suprema, lalo na pag wala na kayo sa pwesto. Katulad ng lolo ni Tuta Soto, ganun din ang mamanahin ni Tuta Soto. Sumuli ba yan? Sayang ang aking babanggitin na salita galing sa ama ng ating magsikan na si Gat Andres Bonifacio, dahil hindi kayo ang pinupukulan ng salitang ito, na ang lupang dinilig ng luha at dugo ay ang siyang basyan ng pamunuan, tapat ang puso sa inang bayan. Kayo, ang ginagawa nyo, ninanakawan nyo ang bayan. Muli po, ang Kuya Ed TV, hari nawa ay pagpalain kayo ng inyong Pangulong magnanakaw. Hindi ko alam kung anong Diyos meron kayo. So, have a nice day. Pero pag naaprubahan ang kamatayan sa mga katulad ninyong tao, hindi kami papayag na hindi kayo mamatay at mapatay sa firing squad. Magandang umaga po, isa pong magandang umaga ng linggo. Happy Sunday po. Happy Family Day.